So, recording, 1, 2, 3, 1, 2, 3, yeah. Episode 3 naman tayo ng Sanity Check with Sam, our friendship podcast, kung saan nag-i-interview tayo ng friends ko or mga tao makikilala ko pa or mga tao kakilala ko, either nasa sasakyan or kung nasan man kami, no? Para pag-usapan yung buhay ng mga ordinaryong tao, nagtitingin ng oras yung kasama ko dito, no? To share their stories and immortalizing our conversations para after 5 years papakinggan namin siya ulit. And ngayong gabi, kailangan natin mag-part 2 kasi yung una namin recording ay naka-1 oras kami. Ngayon, sabi ko hindi pwede na isang upload, isang mag 3 oras kaming dalawa dito, di ba? So, ito, mag-ano tayo. Hahatiin natin. Yan. So, guys, yung recording na to, kasama ko pa rin, may very, very special friend, Ma'am Amy. Hello, Ma'am Amy. Hello. Naputol tayong dalawa sa kwentuhan natin nung nagsimula ma-discover mo or madidiscover pa lang na bigla ka nanginig sa work, nagpalpitations. Yes. Nagtanong ka na kasi may tita ka na may same history. Yes, same history. So, yun, nag-self-diagnose ka, hindi naman? Hindi naman. Pero kasi syempre... Wait lang, guys. Bago magdiretso, trigger warning. Ito pala ay tungkol na sa mental health. Yung pag-uusapan namin. So, kung may masasabi kami ni Mama Amy na medyo foul or hindi niya naintindihan, hindi kami expert. Kwentuhan lang to. At least based lang talaga sa mga experience. Okay, yes. Okay. So, trigger warning kung di mo kayang makinig ng istorya tungkol sa mental health or siguro makaka-relate kapag pinahinggan mo, pero magti-trigger sa'yo, wag mo nang idiretso. True. Yan. So, kasi as of now, Ma'am Amy is still healing. Pag-uusapan lang namin kasi mag-friends nga kami. And open naman kami sa isa't isa. Okay ka lang, Ma'am? Yes. Tuloy natin. So, sige. Goods. So, nasa na tayo? Nagpa-check up ka? Oo, nagpa-check up agad ako. Kasi nga, hindi naman nga ako in denial. Though, check ko na namin ng pinsan ko if ano ba itong nararamdaman ko. Mm-hmm. So, nung parang, eto na yung mga sintomas and all, mas pinili ko magpa-check up. So hindi, though may term na self-diagnose, meron kasi talagang, medyo alam mo lang, pero nag-consult ka pa din. Oo, yes. Okay. So, nung nagpa-check up ako, ang dami kong pinagdaanan sa check up kasi hindi ako naging komportable sa mga doctors. Una mo nakilala? Una kong nakilala. So, ang tagal bago ko nakilala yung talagang komportable na ako sa kanya. At makapagbigay sa akin ng parang mas maayos na diagnosis at mas maintindihan ko kung ano itong nararamdaman ko. Kasi may doctors na, excuse me po kasi napapag-usapan lang. May cousin kasi akong lumapit din sa isang doctor na for mental health. Ang sabi sa kanya, uminom ka dito. Yes. Tapos pinapagalitan siya. Oo. Instead of being your another friend. Though, ano naman talaga, iba-iba naman kasi siya. Kasi iba ang psychiatrist, iba ang psychologist. Kasi ang psychiatrist is, as far as I know correct me if I'm wrong. Pero based sa aking mga experience, ang psychiatrist is, makikinig sila sa'yo, pero ang kinokorek kasi nila is yung imbalance mo sa brain. So, nagre-reseta sila ng mga gamot para makatulong sa'yo. Kasi ma'am, ito bang ganitong mental health, ano siya, nagkaka-imbalance ka sa hormones? Chemical imbalance siya sa brain. Parang based kasi dun sa naging doctor ko, na-check na parang medyo cloudy yung so, brain nag-MRI? ko. Nag-MRI? Hindi pa, MRI ba yung ginawa sa akin? Yung pinapasok ka sa parang tube? Parang, oo. Kasi doon natin makikita kung... Yes, oo. Yung na parang na-clouded or na CT yung... scan. Yun nga, hindi ko natanda Okay. Medyo, pasensya na po, medyo nakakalimutin na tayo dahil tumatanda. At sa dami ng gamot. Totoo talaga yun sa gamot na yun. Na pag sobrang dami mong natitake. Oo. Nakakaluto. Makakalimutin. Pero yun nga, parang nakita na clouded masyado yung brain ko. So, kaya natuwa ako sa doktor na to. Parang 1, 2, 3. Pang-4 ko siyang naging doktor. Ilang years na kayong dalawa? Kailan ba ako ilang taon ba ako nung talagang sineryoso ko to? Wow, may times na hindi ko sineryoso.
Oh, wait lang. Siyempre may times kasi na feeling mo okay ka na 24, 25 eh. Mga 25 na lang So, siguro. magta 10, 15 years. Matagal, 10 years, 10 years. matagal na talaga eh. Okay, Matagal okay. na talaga. So, pero ngayon hindi na ako nabalik sa kanya. Kasi, I'm so poor. Wala na akong pambayad, guys. So, guys, kasi hindi kasama si HMO ang mental health. Oo, sobrang mahal. Na pagtingin. Yes, sobrang mahal magpa-check sa doktor. Talagang ano to, kailangan mo ng matindihang pera sa ganitong sitwasyon. Dahil, sino ba kasi nagsabi na wala lang tong mental health na to? Oo, kasi dati, guys, sa batch namin, or siguro sa mas matatanda pa sa amin, hindi uso ang depression. Yes, oo. Parang pag-iinarte siya, yun yung dating, or parang, sorry for the term, yung next na version is baliw. Yes, oo. And may iba pang term na nawawala sa sarili, may may ganun. May ganun yung stigma dati. Na ngayon, pag-aralan na, hindi naman lahat. Talagang ano siya, mayroon siyang sa brain. Na pwedeng ayusin. Yes, oo. So guys, naaayos siya ha. So, at hindi po siya nakakahawa. Oo. Akala kasi ng mga tao, pag may sinabi nagpapadoktor ka, akala nila lahat ng sakit nakakahawa. Yun nga eh. So, hindi siya. Tapos, ma'am, dun sa mental health mo na yan, may naranasan akong sobrang hindi ko malilimutan. Mahilig tayong dalawa magdagat. Yes, tanda-tanda ka yan. So guys, dati madaling dagat pa Puerto Galera. Yung isang bus lang, kasi wala kami sasakyan. Or kung merong may sasakyan sa amin, hindi kami nagsasasakyan kasi mahal isakay yung sasakyan sa Roro. Yes. So, ang ginagawa namin dati, pag nagpa Puerto Galera, sakay ka ng bus, bababa ka ng pier, may malaking bangka doon, pero hindi pa Roro style. May cutting pa yun eh. Pero fast cut man tawag doon. Iba pa yung fast cut iba pa. Oo. So, feeling ko naanahan na naman tayo nun eh. Malaki siya. Tapos, diretso siya sa White Beach. Lang naman siya sa White Beach. Diretso White Beach. Doon ka talaga bababa. Tapos, maghapon lang kami doon. Magpapaaraw lang kami. Maglalangoy lang. Maglalangoy, iinom. Kakain ng pancake. Maghahati-hati sa alaw. Oo. Tapos, uwi kami ng hapon. So, one time, uwi kami, after na maghapon namin enjoy kami, nag-overnight kami, hindi. Di ba? Maghapon lang talaga tayo. Sahi kami noon, unfortunately, inatake si Ma'am Amy ng anxiety. Anxiety that time. Nanginginig siya. Tapos, excuse me, para sa mga taong hindi nakakaintindi. Meron kasi mga tao talaga na hindi nila, na siguro with their age, dahil hindi nga uso sa kanila yung ganun dati. Iba naman talaga. Hindi nagda-diagnose dati. Grabe yung naranasan namin. Na hanggang ngayon, galit ako dun sa pakiramdam na bakit hindi ko napagtanggol yung kaibigan ko. May matanda. Sana naman, buhay pa si Lola ngayon. Ang sabi nila, ang arte mo naman. Oo, true. Nag-iinarte ka. Kasi nanginig si Ma'am noon, as in sobra siya nanginig. Tulog ako. Malayo ako sa inyo nun eh. Sinabi mo lang nung nakababa tayo. Nung naglalakad na tayo. Nasabi ko, sorry God, sorry sa inyong lahat. Sabi ko, kung sinabi siguro, sinilayo din siguro ako ni Ma'am sa oras na pwede akong makapagsabi ng masakit sa ibang tao. Kasi guys, yung oras na yun, kung sinabi ni Ma'am sa akin, baka may masabi kang hindi maganda. Na hindi kayanin ng matanda. Yes. So, thankful ako kay Lord, no? Thank you ako kay Ma'am, hindi niya sinabi. Kasi baka hindi ka na matanda yung sasabihin ko. So, please, educate your family, educate the people around you, educate yourself. Kasi hindi siya pag-iinarte. Oo. And pagpasalamat ka siguro kung walang may ganun sa pamilya. Totoo. Tsaka wag kayo agad manja-judge ng tao. True. Isa yan sa talagang natutunan ko nung meron ako nito na never mo talagang dapat ma-judge yung mga tao sa paligid mo dahil lang nakita mong ganun sila. Kasi baka naman may dahilan. May reason kung bakit sila ganun. So, tuloy tayo, okay lang? Okay, go. Diretso natin. So, ma'am, nung time na na-diagnose ka, matagal na battle siya, at doon sumabay pagkawala ni Arturo. Yes, oo. Nasa kalagitnaan ako ng gamutan nun. As in, sobrang, parang nasa hype ako ng puro meds. Tsaka sobrang laking dagok. Kasi that time,
tagal ni Arturo sa hospital. May 2 weeks, 3 weeks. Ang laki ng Gastos sa hospital. And at the same time nga, nagagamot rin ako. Ang mahal ng mga gamot ko. Oo. Talagang, ang hirap niyang Oo. bilhin kasi hindi siya over the counter. Wala siyang kahit anong parang, anong tawag doon, mga generic. Oo. Hindi siya ganon kasi mga to mga matitinding gamot na mga to. Talagang droga to. May Ganun tendency siya. for addiction, no? For addiction talaga siya. So, nung time na nawala si Papa, doon ako nag-rely sa lahat ng gamot ko. Kasi parang hindi ko kakayanin eh. Pero nauwi si Arturo, tama? Kasi Oo, may na-imagine ako na napunta ako sa inyo, si Arturo nakahiga dun sa may piano. Sa may salas. Doon sa may kabilang salas, hindi doon sa may Kasi nga mayaman nga pala sila, Ma'am Ah. Shamie. May isa silang, ay guys, pag tayo magdiretso, may isa kami pinagtatawanan na hindi ko maintindihan, hanggang ngayon, natatawa pa ba kami. Yung bahay po nila, Ma'am Shamie, wala pong bintana. Kasi ayaw ni Arturo makita ng mga lalaki si Noemi. Seloso po kasi ang aking Oh, ama. yun pala, tinanggal niya yung bintana para hindi makita ni Noemi. Ang ginagawa niya. Dahil charis lang, Arturo. Pero, guys, pag napunta kayo sa Manila, Amy, dahil architect ba si Arturo? Engineer? Civil engineer. Engineer architect. Wow! Ano si Papa Magaling, S, Arturo. kinaaway niya yung sarili niya. Kasi diba sabi nila, civil engineer ang Kaaway ng sa architect. Inaway niya sa So, ayaw na niya may ibang kaaway. So, sarili na lang din niya. Trivia pa, guys. Yung village nila Ma'am Amy nakakonekta sa Padre Garcia. Dahil Yes. kay Arturo. Ay, hindi naman. Charis. Baka maniwala na sila. Pero guys, sobrang dagok yon. Kasi, nasa hospital siya, gagamot Nagagamot ka, nawala siya. Yes. Naaalala ko, ngayon nga, may time na doon siya nakastay, pero nandun sa may piano. Tama ba ako? Hindi. Sa likod kabila ng yung sala. piano. Di ba salas to? Diba- Na pinapasukan namin ngayon. Dalawa yun. Salas na katabi ng kitchen. Ayun yung TV area. Yun yung oh. salas. Yung likod nun, di ba? Hindi namin tinanggalan pa ang piano sa kabilang salas sa visitors area. Sa nakahiga si Arturo. May Sa time na nakahiga siya. Sa may pader. Kasi pinto. Tapos parang dito nakahiga si Arturo. O doon siya nakaburol. Doon siya nakaburol. Oh my gosh! Pero doon siya namin hiniga sa kabilang salas. Kaya hindi ko ma-process. Doon siya nakaburol. Pero doon siya Sorry, natawa ako. Iba yung nakahiga. na-imagine ko kasi parang nagpunta ako sa inyo, parang hindi nakakasket si Arturo. Hindi, nakakasket siya. Nakaburol. Oh my gosh, akala ko nagpapahinga siya. Ay, alam mo yun, yun yes. yung memory ko sa kanya. Mm-mm. Buhay siya, pero nakahiga siya. Na-imagine mo kasi nagpunta kayong hospital. Oh my God, nag-overlap. Baka nasa hospital. Kasi nakita ko siya nasa hospital, nakita ko rin siya nakaburo. Oo, baka yun. Siguro. Moms, mayroon lang ako nakakatabang nun. Kasi dahil high ka nga nun, tawa lang tayo ng tawa. Oo. Tapos, may masarap na tinapay. Hindi ko tanda. Oy, masarap na tinapay na nahiya kami ni Regine itanong kung saan nabibili yung tinapay na yun. Kasi baka maya pamburo lang yung tinapay na yun. Oo. Ang sarap nun. Di ko lang kung Hindi saan ko tanda. nabibili. Like tinapay, hindi biscuit. Tinapay, malalambot na tinapay. Tapos sa'yo mo, dala naman kaibigan ng tatay mo. Hindi ko natanda. Sarap nun, sarap na tinapay. Tandang-tanda ako nung time na yon, di ba nakaburol si Papa. Dahil nagagamot ako at matindi yung mga gamot ko noon. Nakangiti ako. Nakangiti ka nga. No? Kaya sinabihan ako ng mga tao, magbawas-bawas ka ng dosage kasi mukhang masayang Sorry, Pero sorry. hindi po talaga. Ano lang talaga ako noon. Iba po kasi ang nagagawa ng gamot. Kaya kami gamot kasi nga hindi malaman ng katawan mo. Kung ano yung nararamdaman Kung ano yung emosyon mo. Yeah, emotion na yun. So, pang-control siya, pero sobrang taas siguro ng dosage ko. Hindi na rin na-control yung aking saya. So, yun yung sinasabi mo sa akin, nag-rely ka sa gamot. Yes, nag-rely ako. May ilang taon ako nakarely sa gamot. Tapos tumigil ako. Kasi talagang ang depression and anxiety, or kahit ano sigurong nandito sa mental illness, kung ano man ang tawag nila, hindi siya nawawala. Andun siya. Sabi yung doktor ko, never na yung mawawala sa'yo. May ganun ka na for lifetime. Nasa sa'yo na lang kung paano mo siya i-manage. So, manageable siya. Oo. Ngayon, masasabi ko talaga, manageable na siya sa akin.
Mhm. Kaya ko na siya, pero may mga moments na kailangan ko pa ring amuhin, kumbaga. Yeah. Kasi may mga triggered point. Mhm. Pero pag tinanong niyo ako ngayon, if magaling na ba ako sa depression and anxiety, hindi naman ako magaling. Mhm. Namamanage ko lang siya. Kasi nga, Mhm. wala namang gumagaling dito. Yeah. Yun. So, ma'am, ano siya, ano yung naging triggers mo? Anong explanation? Ang sabi sa akin kasi ng doctor is childhood trauma. Mhm. Kasi nga, syempre nga, di ba lumaki nga ako ng parang ang bilis ko nag-mature, ang bilis ko naging nanay sa bahay. Mhm. Yung role ng magulang, Ah, or yung role ng taong gumagawa ng mga gawaing bahay, nakuha mo. nakuha ko kagad sa. So, parang hindi na-process ng isip ko or ng sarili ko yung yung emosyon na dapat nung bata ka. Biglang may tumakbo. Hindi ko lang nagja-jogging siya. Yung pala, mamunta siya sa kotse niya. Akala ko, ba't di na siya tumakbo? Ako rin. Kala ko siya sinaruto. Sorry guys, ayun ako sa parking na isang mall. Tapos? Tapos yun, parang hindi nalaman na agad ng katawan ko or ng brain ko kung ano yung dapat mga emotions na growing up. Kasi ang tumatak lang sa isip ko growing up is dapat maging malakas ako. Dapat kayanin ko. So parang hindi ko nabigyan yung sarili ko ng chance na ma-release yung totoong emosyon, yung totoong pain. Kasi dinisregard ko na siya eh. Parang makikita ko nag-aaway yung parents ko. Hindi, kailangan diretso kayanin sa kwarto, ko to. ganun. Oo, kailangan kayanin ko to. Kailangan maging matatag ako. Kailangan mapakita ko sa tao na hindi ako masyadong affected. Which is wrong. Pala yun. Dapat bata ka pa lang, ang tinuturo na sa'yo ng parents mo is, ilabas mo yung emosyon mo ngayon. Para paglaki mo, hindi mo siya burden. Ma'am, no? Kasi nga, lumaki tayo sa, lumaki tayo na takot sa generation na hindi Hindi usapang open. magulang, ay usapang matanda, hindi tayo pwedeng makisali. Ang pag-iyak ay pag-iinarte. Yes. Tapos, hindi uso yung weakness. Hindi siya pwedeng i-explain. Wala nag-e-explain. Wala. Kaya, pasalamat yung mga bata ngayon, may mga magulang na, siguro yung generation natin. Yung sinasabi nilang gentle parenting. Meron. Diba? Dati wala, guys. Wala. Dati, pag hindi ka nag-aral. Hagupet ng hanger. Oo. Mamili ka. May belt, may hanger. Nahampas ako na nanay ko ng host dati. Ay. Ako pinalayas ako ng nanay ko. Diyan ka matulog sa labas ng bahay. Ang tamad-tamad mo. Ay. May pros and cons, guys. Pero syempre, sasabihin niya, hindi niya yung tanda. Kasi diba? sinasabi, hindi kayo ginawa sa'yo ng bata ka. Like ko sinasabi sa mga magulang ngayon, ang naaalala lang ng mga bata, yung mga panahon wala ka dyan, at yung mga panahon nasaktan mo sila. So, maging ngayon medyo sensitive na yung mga magulang. Yes. Pero guys, may pros and cons. Kami mga pinalaki kami ng hagupit, pero lumaki kaming maayos naman. So siguro ngayon din yung mga bata, siguro naman mas maayos silang lalaki. Sana naman. Kasi may nagbibigay sa kanila ng guidance, pinanggalingan ng 90s kids. Yes. Anyway, ma'am, so, yung sa mental health mo, so, sorry, kailangan kong okay lang. napapagkwentuhan. Mm-hmm. There was a time na pareho tayo, ito yung question ko nun, parang, kung natuloy yung attempt mo, ilang years na sana siya? Ako, Mag-i-8. So, mas late ka sa akin. Mas late. Kasi ikaw, guys, hindi ako diagnosed noon. Early ka eh. Early mo ginawa eh. Yeah. 20, wait lang. Early kung natuloy siya, tapos 14 years. Diba? Wala sana, hindi ko sana na-enjoy yung life. Guys, napag-usapan lang namin guys, kasi dumating sa punto na paano ba? There was a time na since wala ka nga mapagsabihan, yes. Tabu pa that time yung mental health illness. Hindi din ako kasi hindi ako nagpag-diagnose, pero sobrang lala ng life ko that time. May love ako. Oo, iba talaga. So, instead of telling it to anyone, ang naging solution ko ay
ano na lang, tapusin ko na lang siya. Oh, actually, parang ano siya eh. Dumadating talaga sa point ng tao yun. Na hanggang dito na lang tapusin na natin. Na akala natin, tapos na doon. Yung pala, yung Yung may inflict pala. na pain niya. Oo. Ikaw, Pero ano eh, nung ginawa ko yun, anong trigger? Why? Ba't na-trigger ka na? na-trigger ako noon kasi parang may naging argument ako sa work nun eh. Nasa ka na nun? Nandito na ako sa ano to? Kliyente? Ka-work? Ka-work din. Kilala ko? Ah? Kilala ko? Oo. Sino? Bulong nga. Okay. Kasi early pa to eh, parang empleyado ka pala. Hindi ka pa, Ma'am, sure, guys, wala na pag-uusapan kung ano na ba si Ma'am ngayon. Nung admin staff ka that time. Yes. So, mayroon lang naging argument na hindi ko na-control yung emotions ko. So, Under medication ka that time? Hindi. Under. Okay. Hindi ko na-control, nag-decide akong umuwi. So, mag-half day po ako. So, nag-half day Pero habang ako. nasa biyahe ka? Habang nasa biyahe ko, hindi pa rin ako okay. So, nanginig ka ba nito? Parang umiyak ako eh. Basta hindi talaga ako okay. Malapit lang naman ng bahay ko sa office. So, ang bilis ko nakauwi. And then, nandun yung brother ko. So, yung kuya ko, pag nakikita niya gano'n, hindi naman niya alam kung paano ako amuhin. Yeah. So, hinahayaan niya lang ako. Kasi hindi naman siya yung tipong matanong. Hindi siya ganun. Hindi rin naman siya yung nonchalant comforting. Siya. Oo. Nonchalant masyado yun eh. So, pagpasok ko ng kwarto, yun na. Nakakita na ako ng mga medications ko. So, syempre, ang trigger ko, dahil hindi nga ako okay, uminom ako para lang pampakalma. Okay. So, yun talaga. Kaso, totoo pala yun. Nakapanood ko na sa moment na yun. Hindi mo na alam ang ginagawa mo. Yeah. So, naparami. So, dahil naparami, nainom ko na. Natulog ka? Hindi ako pinatulog. Pero kasi... so, wait lang. Ako kasi, kasama ang alak yung akin, natulog ako, nagising ako kasi sukat-suka ako, nilalabas ang katawan ko. Ikaw, nagsabi ka agad na marami ka inom. Oo, kasi natauhan bigla ako. Okay. Kasi, sabi nung share ko na lang rin to. Medyo sensitive to before pa mangyari kasi itong tendencies ko na to, attempt kong to, is naiinggit na ako sa mga namamatay, diba? Wala yung sinasabi sa akin. Na parang, patay na sila. Ang sabi ng doctor ko kasi nung time na yun, may term siya na nakalimutan ko na hindi ko kayang gawin. Okay. Parang gusto kong mawala, pero hindi ko kayang gawin. Kaya naiinggit lang ako. Yun daw, yun. Pero kasi, nung time na yun, totoo pala yun. Lahat naman ng taong nakaisip ng ganito. Ng mental insanity. Oo, ng parang ganon. Is, short hindi naman nila talaga gusto. Pero nga kasi, dahil masyado ng overstimulate na yung mind mo, hindi mo na malaman kung ano ba talaga. Kasi sabi ng doktor ko, kailangan alam mo kung kailan ka sobrang saya at sobrang lungkot. Kasi by that time, hindi mo na alam ang ipaprocess ng mind mo. Ako, hindi ko nga alam. Paano mo ba kasi masasabing, sobrang lungkot ko na, ito na ba yun? Ito na ba yung lungkot ako? At ito na ba yung ang saya-saya ko? So, kailangan pag-aralan yun ng tao. Yung emotions niya. Para hindi ka ma-overstimulate. Nung time na yun, dahil nga sobrang na-hype na ako dahil sa nangyaring argument. So, tense na ako, ganto ganan. So, nasaan na naman ako noon? Na-overstimulate ako. Ang naging solusyon ko is, ayun na. Nawala na talaga ako sa mind. Iniinom mo siya thinking na it will help you na kumalma? Or gusto mo lang mag-take? Nung mga unang take, yun lang, pampakalma. Para kumalma. Pero kasi, eventually, dahil nga overstimulate na yung mind ko, parang masaya na to. Parang gusto ko nang mawala. Yun na yun. Hanggang sa ang dami nun eh. Yung kuya ko, naipa niya akong pasukahin. As in, naisuka mo? Nagsuka ako sa, sa hospital. Kasi nung time na yun yung kuya ko, sinabi ko, ganun. Kasi parang,
Mukha akong clown. Masaya ka. Mukha na akong clown. Oo. Takot ako sa clown. Tumaas. Oo, Okay. kasi nga, yun yung sinasabi ng doktor ko na pag hindi mo na control, hindi mo na malaman kung anong emotions na yung ilalabas mo. Kasi ang itinig mo, sleeping pill ba? Hindi. Sleeping pills. Okay. Pero kasi, before naman siya sa yung Oo. mag-sleep, syempre, parang pa yung katawan mo magre-relax pa siya. Nung time na yun nga, dahil overstimulate na ako, kahit yung gamot, hindi na niya alam ang gagawin. Oh my God. Ganun siya hanggang sa, inano pa ako ni kuya Binutukan? Inano pa niya yung ulo ko sa lababo namin. Para sumuka ka? Para sumuka, pinilit. Pero May nilabas ka? Wala. Wala akong nailabas noon. Tapos, dinala niya ako sa hospital. Sabi ko, tutulog na ako. Ayaw niya akong patulogin. So, habang nagdadrive siya, take note, manual pa ang sasakyan namin. Habang nagdadrive siya, sinasampal din niya ako. Okay. Para hindi ako Kasama mo makatulog. si Noemi? Hindi. Asa si Noemi? Hindi namin alam. Sa Minggu. Kasi si mama, ang ano niya is, hindi siya nagsi-cellphone. Oh. So, lalabas siya ng bahay. Mahal siya ng bahay, wala siyang cellphone. Oo. So, parang late na niya nalaman. Kaya never napuntang emergency, contact ang nanay ko sa akin. Kasi baka mamaya, na-deads na ako ng tuluyan. Hindi pa niya alam. So, hindi ko siya nalagay sa emergency. Sorry naman, natatawa ako. Kasi may mayroon akong experience kay Noemi noon. Yun. Tinext ako nung lalaki. May nag-text sa akin lalaki. Yung ex ko. Sabihin na lang natin. Okay lang Sabi naman. sa akin nung ex mo, na-hospital si Amy. Eto na yun. Oo. Na yun yung work ko, nasa Lipan na that time. Yes. Tapos tawag ako. Kasi si mama ang may hindi hawak. sinabi sa akin na nag-overdose. Hindi sinabi sa akin na wala kang malay. Hello. Naputol na recording. So, tatapusin lang namin. So, kinontak ako nung ex-boyfriend mo. Tapos sinabi niya sa akin na nag-OD ka nga daw. Yes. Tapos, may fun experience pa ako kay Noemi. Tinatawagan kita kasi akala ko ikaw talaga ang sasagot. Kasi nga, no experience ko, after ko masuka, after after ilang oras pwede tawagan. Kasi ako nung time na yun, bawal ang phone kasi nasa ICU. Sa ICU ka pala, bawal ka pala ng bisita. So, pag sagot niya, sabi ko, hello, ma'am, Amy, papunta ko dyan, ganyan. Nalaman ko yung story. Tapos sabi sa akin na ma'am ni Noemi, mama niya to. Tapos sabi ko, tita, nasa po si Amy. Ganyan. Sabi sa akin ni tita, alam mo na. Sabi ko, shucks. Wala na akong kaibigan. Wala na akong kaibigan. Paiyak na ako. Tapos biglang sabi niya, bawal lang bumisita pero okay na si Amy. Mm-hmm. Tapos after nun, hindi ka na namin nabisita sa hospital. Kasi nga bawal din naman talaga. Kasi after that, hindi pa rin pwede yung tao kahit na nailipat na ako sa ordinary room, hindi pa rin pwede. Tsaka nakakabisita lang sa yung ex-boyfriend mo nun. Tapos bawal ka ng crowd. Bawal ka ng crowd. Kasi siya yung guardian ko Siya yung nakalagay dati sa guardian. Oo, kasi hindi na namin hinayaan si mama yung magbantay. Kasi alam mo na. So guys. So yung ex ko nung time naman na yon, I take credit, thank you. Kasi naalagaan ako na maayos. Hindi namin alisin yung credit na naalagaan naman si Ma'am. Yes. So, pag-uusapan natin siya sa ibang Pero, Ma'am, na lang yung na-realize mo after doing that? After doing that, talagang hindi na siya mauulit and hindi talaga yun ang solusyon. Kasi lahat ng bagay ay may solusyon. Kailangan mo lamang talagang isa puso at isa isip ang lahat ng nangyayari sa buhay mo para malaman kung ano ang solusyon. At hindi yon ang solusyon, yung ginawa natin. Kasi siguro kaya ako din nabuo tong podcast na to. Kasi umabot na ako sa punta ng mental insanity. Yung wala ka talaga sa sarili. So, ngayon, ang ginagawa na namin, lagi ko itong sinasabi sa isip ko ngayon, mas mura kung mausap ng kaibigan kesa ma-hospital at kesa i-claim mo ang insurance. Yes. At mas mura pa rin talaga ang mabuhay. Yes. Kesa mamatay. Totoo. Kasi ang mahal-mahal talagang mamatay. Tsaka, you have a lot of things na pwedeng mangyari sa life mo pa after. Sa lahat ng pinagdadaanan mo, siguro, based on experience, na-realize ko ang daming pwedeng mangyari sa life ko. Ang daming chances na ngayon tinitake ko na, hindi na taken for granted.
And at the same time, mas naramdaman ko yung pagmamahal ko sa sarili ko after that. Oo, ako rin. Talagang, at saka mas nakita ko yung ganda ng buhay. God Mas saved us. Yes, mas na-appreciate ko siya. So, sa mga tao dyan, sa ating lahat, try nating i-appreciate kahit na yung mga maliliit na bagay na nangyari sa buhay natin. And lagi nating iisipin na ang problema, may kalakipiyang solusyon. Yes. Hindi yan nandyan lang para problemahin mo all your life. Binigay yan sa'yo kasi alam niya na kaya mo. It may sound cliche, pero true. Laging pag may chance ka to love yourself even more, gawin mo. Hindi mahal magmahal ng sarili. Oo, libre yan eh. Yun ang pinaka-libre sa lahat. At saka, walang mas kaya magmahal sa'yo kundi sarili mo. Oo. Kasi may times na akala ko noon ang pagmamahal galing sa iba. Pero hindi pala. Oo, na-realize ko, ma'am, ang pagmamahal ay nanggagaling dapat sa sarili mo muna. Kaya, pag ngayon like ko sinasabi, bago ako magmahal, dapat mahal ko muna sarili ko. Ayaw. So, recording again. Gamit na namin ang cellphone kasi naglobat na. Pero, Sobrang namin oo. pinag-usap. Pero ito, na-realize ko, ma'am, ulitin ko, walang tao mas kaya kang mahalin kundi sarili mo. Oo. And kung may sabihin ka naman sa mga tao, pinagdadaanan pa to or gusto mapalalunan yung laban na to. Ano yan? Ano ba? Final words mo for everyone na nakakarinig ng recording natin. Or for yourself after 5 years. After 5 years. Para sa ating lahat na lang. Sana tayong lahat, tayong nandito at yung mga nakikinig, after 5 years, sana buhay na buhay pa rin tayo. Masayang masaya, may peace of mind, at lagi nating tatandaan na lahat nga ng bagay, lahat ng problema may solusyon at masarap mabuhay. Yes. Yun. And always love yourself more. Yes. So guys, ulitin ko no, nagawa tong podcast na to for sanity check. So if I were you, if you still have time or if you have friends, treasure them, or people you love, treasure them. Kasi mas mura magkwento or mas mura ang isang isang cup ng kape kaysa sa lahat ng pwede mo pagdaanan pag wala ka na pagkwentuhan. So again, this is Sanity Check with Sam, a friendship podcast. Thank you so much, ma'am. Thank you rin. Bye. Sana may next time pa. Bye. Meron